Sa panahon na malulungkot at nakaka-depress na mga video, may nakakatawang video ako para sa'yo. Sa totoo lang, isang feel-good na video ito para sa'yo. Gumawa ako ng video tungkol sa isyong ito noong nakaraang linggo. At mukhang nagustuhan nyo. May update ako ngayon. Alam kong sinabi kong hindi ito dapat gawin ng Israel. Pero aaminin ko na enjoy ko ito. Panurin nyo. Kaya ginawa ito ni Itamar Gavir, ang matinding nasyonalistang dulong makaka ng politiko ng Israel, sa mga taong nasa flotilla na yon. Heto, nakakanim na sila. Naalala niya si Amayam Litsa. Hindi sila lumapit sa lupa. Tingnan mo yan. Diyos ko, lahat ng mga tanga na to. Tingnan mo sila. Rav Israel Chai. Ang layunin dito ay makita. Na yon, hayagang binabati ko si Israel ng mga nagmamagaling. Diyos ko, kitang-kita mo naman. Binatikos ko. Pero sa totoo, hindi talaga dahil, gaya ng sabi ko, nag-enjoy akong makita ito. Sinabi ko na, hindi maganda ang estratehiyang ito para kay Israel. Kailangan ni Israel ng magandang public relations, hindi ganito. Inan mo, gaano kabaluktot ang mga taong ito. Kaya si Israel syempre, matapos silang ikustudiya, pinauwi rin sila. Tingnan mo sila. Ganito sila dumating sa Hanover, sa Germany. Paglapag nila, agad silang naging biktima at ngayon ay inaakusahan na si Israel na sila raw ay inarmasan. Oh, Inakusahan pa nga nilang Israel na pinahirapan sila, inarmasan sila at sa madaling salita, ginawa raw ng Israel sa kanila ang ginawa ng Hamas sa mga Israeli noong malagim na ikapito ng Oktubre. Tingnan mo yan. Ayos ako dito, pero ngayon pinahirapan na raw ako. At tingnan mo, ganito ay pinapakita ng mundo ng mga Muslim ang pangyayaring ito. Ngayon, tingnan mo ito. Pati Espanya, oo, isa sa mga pinaka-woke na bansa sa mundo. Espanya sobrang pro-Palestine. Tingnan mo paano nila tinrato ang mga yon. Yung mga pulis sa Espanya talagang nagwala sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi pinagdadaanan din ng mga ito ang ganito. Hindi ko alam kung ano yon. Kondisyon ito sa pag-iisip. Tingnan mo, sila ay nakakakuha ng ganyan ang pagtrato sa kanila. Sa totoo lang, mas magaspang pa ang pagtrato sa kanila sa Espanya kaysa sa Israel. Kaya sinasabi ng mga autoridad ng Espanya na hinarangan nila ang daanang ito at sinabi ng mga autoridad sa kanila na umalis na. Pero alam mo, gusto nilang sila lagi ang sentro ng atensyon saan man sila magpunta. Tingnan mo ako. Tingnan mo kung gaano ako kamakataw. Tingnan mo. Kaya, malinaw na, hindi iniintindi ng mga autoridad yon. Sinabihan silang umalis na, pero hindi sila umalis. At pagkatapos bilang resulta, nangyari ito sa kanila. Kaya ang Espanya, gaya ng sinabi ko, ang woke capital ng mundo. Sobrang pro-Palestine nila. Pati sila nagsawa na sa kanilang chauvinismo, sa kanilang pagpapasikat. At sinabi nila, alam mo, ama na to, umalis ka na dito. Hindi mo rin sila masisisi, di ba? May tanong pa ako sa'yo. Kung ang mga taong ito ay kakaiba o tinorture, bakit mukhang masaya sila? Tignan mo kung paano sila dumating. mula ron pabalik sa Palestina. Balayain ang Palestina, wala ilog hanggang dagat, araw-araw. Yun lang. At ngayon, nandito na ulit tayo. Ang saya-saya nila. Bakit sila masaya? Mayroon ba silang, ewan ko, fetish? Tingnan mo, mukha naman silang normal. Mukha silang normal. Pero paglapag nila, bigla raw silang kinailangang magpagamot sa ospital
Dahil tinurture daw sila. Hindi mo talaga sila kayang kamuhian ng sapat, mga pare. Mga sinungaling ang mga to. Nakakadiri talaga ang mga to. Nakakadiri sila. Pero aaminin ko, nagsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko na-enjoy yon, sobrang na-enjoy ko talaga. Tingnan mo. May isa pang video ng pagdating nila. Wala namang kakaiba. Masaya, nakangiti. Mukha ba silang pinahirapan sa tingin mo? Mukha ba silang malnourished sa'yo? Mukha ba silang traumatized? Ibig kong sabihin, matatrauma ka rin naman kung may gumawa ng masama sa'yo. Hindi, masaya sila kasi walang nangyari sa kanila. Literal, walang nangyari sa kanila. Dumating na ang mga komunista. Walang hiya. Talagang mga walang hiyang mga tao na yan. Mabuhay! Mabuhay si Tobate! Dalawa lang ibig sabihin yan. Nagsisinungaling sila o nag-e-enjoy sa trato sa kanila. Yun lang. Walang iba pang paraan. Walang bumabalik na nakangiti ng ganito pagkatapos maranasan ang sinasabi nilang pinagdaanan nila. Tingnan mo to. May isa pang video tungkol dyan. Tingnan mo to. Okay lang sumakay ng eroplano papuntang Turkey ang mga aktivista ng flotilla. Pero pagdating doon, naka-stretcher na parang di makalakad. Tingnan mo sila. Tingnan mo sila. Nakakadiri talagang mga tao na to. Pasensya na, nakakasuya sila. Walang hiya talagang mga tao. Tingnan mo ito. Paggalapag na paggalapag, tingnan mo to. Ano? Ang nangyari? Tingnan mo ang Turkiya kasama sila rito. Tingnan mo yan. Tingnan mo sila. Kasama rin ang mga puti. Nakakadiri sila. Kaya hindi mo mapagkakatiwalaan ang mga taong to, mga pare. Hindi mo sila mapagkakatiwalaan. At hindi mo sila dapat basta paniwalaan. Lahat mula kay Piers Morgan hanggang kay Mehdi Hasan. Well, si Mehdi Hasan ay isang Islamist. Alam naman nating lahat yan. Nagsisinungaling sila. Naglilinlang sila. Nangdadaya sila. At puro galit lang sila. Hindi nila matanggap na may sariling bansa ang mga Hudyo. Ganun lang. Hindi ako tagahanga ni Ben-Gvir. Simula't simula pa lang, sinabi kong mali ang ginagawa ng Israel. Pasensya na. Pero kapag nakita mo ang tunay na kulay ng mga tao, hindi ko mapigilang matuwa. Ang saya makita silang nakayuko, nakatungo ang ulo, nakataas ang puwet, at nakaranas ng kaunting detensyon, alam mo yon? Kasi ang masasamang gawain ay may masamang kapalit. Dapat nilang harapin ang mga konsekwensya, pero hindi sa ganung paraan. Sa tingin ko, hindi dapat gawin yun ng Israel dahil hindi ito magandang tingnan. Pero may isa pang panig ng argumento na, bakit nga ba hindi? Pamumuhian pa rin sila kahit ano. Dahil matagal na ang kalokohang ito tungkol sa flotilla. Kaya nag-enjoy ako.